Hello, hello, hello everyone. Good morning, good morning, good morning America. Isang magandang umaga na puno ng pag-asa. Every gising is a blessing from God. So, excuse me, bago pa ako pumasok sa work, gusto ko lang kamustahin kayo at pasalamatan. Of course, today is Thursday. Is Giving Thursday. Ibig sabihin yun siguro yung mga pala, or Grateful Thursday, yung araw na palagi ka nagpapasalamat ka sa Panginoon, even though every day you need to be thankful to God sa lahat ng mga blessing niya. Sana lang, parang ano yung lalamunan ko. I need to drink some water. A little bit water. Wala akong dalang water dito. Oh, ito. Yan, thank God. So again, isang magandang umaga na puno ng blessing. Papasalamat sa Panginoon. Sa mga excuse me, medyo manong nila muna ako today. Excuse me. Na pasalamatan na mga ginagawa yan sa buhay natin. Na dito ko na-realize na ang buhay natin, maraming mga magandang mangyayari at hindi magandang mangyayari. But patuloy po tayo maging mabuting tao sa lahat ng oras at saka gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at magsalita tayo ng katotohanan at sa mga bagay na nakatulong sa ating buhay. We need to stay away sa mga negative people or toxic people kasi hindi nakakatulong sa atin. You know, we need to stay positive and live our life with purpose and prayer. Kaya yun ang palagi kong sinasabi sa buhay natin. Kasi kung namumuhay ka na may positibo sa buhay. You know, whatever you think, whatever you say, whatever you do, bring a great impact to your life and to the people's life. You know. At saka yung pinakamalagaing bigyan mo ng halagahan yung sarili mo, yung pamilya mo, at lalo na sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kasi life is too short, sila yung pinakamahalaga. At saka, huwag mo nalang pansinin yung mga tao na kung anong mga pinagsasabi sa iyo na wala namang katotohanan kasi in the eyes of God, di ba palagi ko sinasabi yan, nakikita ng Panginoon kung sino ang totoo at tapat na tao na nagsasabi ng katotohanan. Yun talaga yung pinaka-importante para sa akin. Kasi no matter what people say about you, wala na silang magagawa doon. Kasi alam mo yung kung anong totoo, you know? Kaya lalo na sa mga tao na gumagawa ng kwento na dito daw sa Amerika daw na depende ako sa sustento ng government. Sa mga nakakilala sa akin, alam nila na hindi naman totoo yon. At kahit ako, bakit ako magpasustento sa gobyerno? Bakit pa ako magtrabaho? Diba? Why I work hard? Kaya nga nagtatrabaho nga ako para makatulong ako sa kapwa ko. O kasi kung tututusin lang, hindi ko kailangan magtrabaho ng marami kasi it's more than enough. Kasi yung asawa ko naman, may income, at the same time, meron na siyang pension, you know? Oo, so, at the same time, yung anak ko, nasa military din, so may mga income. O, hindi nga kami makwalify kung anong mga sinasabi ng mga tao dyan. O, dito sa Amerika, in order for you to be qualified sa mga welfare, kailangan no income or very low income. You know? Kasi ng mga kaibigan ko dito, makausap nyo, malaman nila kung sino yung sinasabihan nila na ganon. You know? Hello, Sisi Perla. I miss you. Long time. Hindi na tayo nag-usap, matagal na. Kaya yung mga gumagawa ng kwento tungkol sa akin, na sustento ako ng gobyerno, umaasa ako sa gobyerno, sponsor ako ng gobyerno, sana patunayan nyo yun kung saan yun ako information. Kung sino mang gumagawa ng kwento about that, baka sila. Oo. You know, kasi bakit naman kami magpasustento sa gobyerno? Bakit pa kami magbabayad ng tax? Bakit pa kami magtatrabaho kung government lang magsustento sa amin? Diba? Magkano lang, kung siguro may sustento sa gobyerno, magkano lang ibibigay sa iyo? And wasting time. Sa edad ko na to, I working for almost 23 years, hindi ko pa naranasan na lay off sa trabaho. Hindi ko pa naranasan na ang matagal ko na hindi ako nakapagtrabaho yung nanganak ako. Na inuwi ko pa yung anak ko sa Pilipinas, si Jericho, kasi mahal yung childcare dito, umabot ng $2,000, $3,000. Naghihinaya ako sa pera na yon. So, inisip ko, kung magbayad ako ng 2,000, ipadala ko na sa Pilipinas, sa nanay ko, ipagawa ko at bili ko siya ng bahay. Kaya yun ang ginawa ko, di ba? Practical. Kaya, ganon. Kaya, wala
wala talaga kasi yung mga anak ko, nagbabayad pa ako nung dumating balik si Jericho ng 2 years old. So, nagbabayad ako ng childcare. But I'm so blessed kasi preschool teacher ako ng panahon na yun. Nakakuha pa ako ng 50%. Kasi dito ang childcare, alam niyo lang, kung may mga maliit ka na anak, babayaran mo $2,000 to $3,000. It's a lot of money. Diba? Kaya ako, kung sino man gumagawa ng kwento, wala na kayo bang maibabato sa akin. God knows, hindi naman totoo yun. You know? At saka, Diyos ko, sa dami kong nagawang kabutihan, yun pa. Diba? Hi, kamusta yet? Busy ka pala? Oo nga, napanood ko yung live mo ng isang araw. Yan. Kaya, God knows sa mga tao nagsasabi ng totoo, makikita mo naman sa track record ng isang tao. Kung nagsisinungaling siya o hindi. You know, ang mga tao nagsasabi ng hindi totoo at hindi maganda, babalik din sa kanila yan. Kasi yun ang pinaka mahirap talaga sa mundo. Na, you know, ako pa daw, ano yung sabi pa na napanood ko na, hindi ko na sabihin pangalan ng tao kasi ayoko nang madagdagan pa yung views niya. Oo. Ako pa daw na naghihintay ako sustento ng government. Talaga ba? Hindi talaga. You know, ba't ako magsusunod? Bakit ako magtatrabaho? Ba't ako nagbabayad ng income tax ko every year? Kung ganon. You know, bakit sweldo ko palang laki ng binabawat ni Uncle Sam sa amin dito. Kaya, at saka hindi lang ako nagdepende sa isang trabaho. Meron ako isang trabaho na full-time, meron din ako isang part-time. At saka nag-extra business pa ako. Kasi yung purpose ko talaga, tumulong ako sa mga kabataan sa Pilipinas. Which is, yun ang ginagawa ko. Nagpapufood feeding pa ako. Every month talaga meron akong project na ginagawa na hindi ko kailangan isabihin sa social media. And I'm doing that for so many years. God knows and God is watching. You know? Kaya yun ang mahirap. Kasi kahit mga kaibigan ko, they can testify. Bakit kami pa mag-sponsor nga, kami nga nag-sponsor sa mga may mga event itong mga artista o sino dyan, kami yung tumutulong. At tumutulong din kami sa mga Bantay Bata 163 at saka yung mga titulungan namin sa Pilipinas. Kaya guys, sa buhay natin, maraming talagang tao na wala silang masasabi sa'yo, siraan ka lang. Gagawang ka ng kwento. Pero yung mga kaibigan ko na nanonood, ngayon lahat ng mga kaibigan ko din sa Amerika, they can tell you kung sino ako at ano akong klaseng tao. You know, alam ng mga kaibigan ko na pag emergency, may lalapitan sila, lumalapit sila sa akin kung kailangan nilang tulong. Hindi lang sa time ko, effort ko, financial sometimes, lumalapit din. Pero hindi naman ako bangko nagpahiram kasi ako working class ako. We're part of middle working class family. Na dahil sa awan ng Diyos, nagsumikap kami, nagtrabaho kami, at nag-aral talaga ako. Hanggang ngayon nag-aral pa nga ako. I taking some class na sinabi ko nga sa Harvard, sa organizational leadership class ko. You know, kaya malalaman ng Panginoon. Even my sister watching right now on Sunday, na mulang pagkabata ko talaga nagsumikap ako, hindi ako umasa kahit kanino man. Yun ang pagkatao ko, never talaga ako sponsoran ng isang tao na or ng gobyerno dito. You know, kasi alam ng Panginoon na I'm a hard worker person, na kahit anong business papasukan ko, basta legal, basta totoo. You know? Yes, thank you, sis. And oo nga, yung mga hindi nakakilala sa akin, sinasabihin ako mukha daw akong puwet. Pero hindi na alam kung sinong itsura ko sa personal na buhay. Kasi hindi ko kailangan mag-filter or whatever. Kung ganyan ako. Kasi naedad na rin ako eh. Ba't ako pa ano pa yan. At saka, never pa ako naging sponsor or nagtatanggap ng welfare sa government. Ba't ako magtatanggap ng food or whatever? No, everything I work hard. Everything pinaghirapan namin mag-asawa. Pati yung mga anak namin tumutulong sa amin. May mga income din sila. Kaya, I'm so blessed. Kaya, yung anak ko nga, 14 years old lang yun noon, nagtatrabaho na. Diba? At saka, alam naman na ng Diyos kung sino ang taong nagsasabi ng totoo. Ang yung taong yunuyurak-yurakan nyo, sinitirahan yung katulad ko, at least may natulong po ako sa gobyerno ng Amerika. Nakatulong po ako dito dyan din sa Pilipinas na kung sino man natulungan ko, maging saksi sila, maging witness sila. Kasi mga pinaghirapan ko lahat yun, hindi ko po hiningi kanino man. Or kung ano mang gawa ng mga kwento ng mga tao about me. Ay, hello po, Jerome. Yes. Totoo po akong tao. Hindi po ako, yun ang siguro na ano nila, kasi prangka kasi ako eh. Sasabihin ko talaga yung totoo. Mga tao hindi nagsasabi na to, yun ang mali nila. Which is, alam ng pamilya ko talaga na pag mali mo. Kung totoo ang sinasabi mo, paninindigan mo. Yun talaga ako. Kung magkamali ka, mag-sorry ka, magbagong buhay ka, yun to change kasi naman tayo na hindi tayo magpatawad sa kapwa natin. God even forgiven people. Tayo pa kaya. Ang malaga dito yung, huwag ka na lang manira, huwag ka magbalahura, huwag ka gumawa ng kwento.
magsasabi ka ng totoo. So, yun ang siguro ano ko kasi I go to my work. Just reminding everybody na isipin natin at isabuhay natin yung katotohanan. Huwag natin siraan yung mga tao nagsusumikap, gumagawa ng kabutihan, nagsakripisyo ng buhay nila sa ibang bansa tulad namin para makatulong sa ibang tao na kahit minsan hindi nila kano-ano or sa mga pamilya nila, that's the best thing. Para sa akin, every time I share and help, it's a blessing. Hindi ko kailangan isumbat, pero kung palagi niyo ako binabalik-balikan, gagawa ng kwenta, of course, sasabihin kong katotohanan. And of course, life is beautiful. Think positive and be happy. I-share ko lang yun kasi hindi maganda talaga. You stop bashing people. Huwag kayong gumawa ng kwento kung hindi totoo. At saka kung may problema kayo sa kapwa nyo, kausapin nyo. Huwag na kayong gamitin pa yung social media. Anong tawag yun? Kumukuha kayo na parang victim kayo or something. You know, tell the truth. Yun ang pinakamahalaga. Anong sabi ni Ann? Yes, absolutely agree Ate Anarita. Legit naman ang mabuting tao ka. Ipasadyot na sila. That's why God bless you. Yes, yun talaga. Ipasadyot ko talaga yun. And more dahil marami kang natulungan. Hard-earned money mo yan lahat. Yes, totoo talaga yun. Hard-earned money ko. Hindi po ako sinustentuhan ng government dito. At saka never mangyari yun kasi dito may income requirement yun. Hindi po ako belong sa low income family or no income. Kasi never in my life na nawalan pa ako ng trabaho. Thank God. Actually, ako nga, ang dami ko mga job offer. Pinipili ko lang yung gusto ko. At kung saan malapit sa bahay ko, yun lang talaga yun. Okay, again, guys, thank you so much. At saka, i-bless tayo ni Lord. And thank you for watching my sister Annalyn. Kahit sila mga kapatid ko, nakawitness sila kung gaano ako naging totoong ate sa kanila. Na lahat ng kapatid ko, mga pamangkin ko, tinulungan ako makapag-aral. That is one of my dreams in life, to helping them na to pursue the education. Kasi the most powerful weapon, nobody can take it away from you. Kaya yun ang advocacy ko, education, children, youth, and family. Lalo na sa mga women na namumuhay na may katotohanan. Again, guys, thank you so much and mabuhay. Stay tuned kasi busy na ako this week. Ang dami kong inaasikaso. The following week, we go back to our Voices of Hope, bringing inspiration and hope to all women, children, and youth around the world and sa mga family. Again, ako ay si Anarita Reyes, nagsasabi ang buhay ay puno ng pag-asa. Sa Diyos lang tayo umaasa at magtiwala sa ating mga sarili. There's always hope, love, and joy in our life. Kaya mamuhay tayo na may katotohanan, na may peace of mind, and maging masaya. Life is so short. Enjoy life and stay positive because I believe whoever watching and believing with me right now, there's always good thing happen to you. There's always a blessing. There's always a miracle. And i-claim natin ang blessing ni Lord. And I love to my Nanay Emma and Tatay Boning watching right now in heaven kasi sila nagpalaki sa akin na magtiwala sa Panginoon at gumawa ng kabutihan. Patuloy kong legacy ng aking mga magulang sa paglilingkod sa Panginoon, sa bayan, sa community at sa simbahan. Kaya yun talaga yung advocacy ko mulang bata ko hanggang ngayon. Hindi talaga nagbago yun. Kasi ano rin ako bilang isang katikista nagtuturo sa mga middle school and high school dito sa Amerika. Kaya lang lately busy ako kaya hindi ko na nagampanan yun. So I focus now in my family, my work, my business, and of course, my family back home in the Philippines and my team Women of Hope. Thank you, I love you all, and see you next time, and mabuhay. Salamat po!